Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Makasalanang Pag-uugali ng mga babae. So itong video tungkol lamang sa mga babae. Okay? So ito ang mga makasalanang ugali ng mga babae. Mahusay na alindog, empatiya, pambobola ng salita, pang-aakit upang manipulahin ang mga tao, upang kontrolin lalo na ang mga lalaki at sinumang nais nilang kontrolin. When na pambobola ng salita, ito yung mga babaeng sobrang lambing. Sobrang lambing. Pero meron silang motive. Gusto nilang kontrolin yung taong nalambing nila. And masama yun. So, sa Genesis, bagong sabihin kong sa Bible tungkol sa masamang ugali ng mga babae, ito ang mga experience ko, pero gusto kong i-share that hindi nang kasi na-share ko yung experience ko, yun ang will ni God. Nasabi sa Bible, ito ang will ni God back when nagkasala ka, ito ang effect ng kasalanan mo, yung masamang ugali. Okay? So, sa Genesis chapter 3 verse 16, nagsasabing, ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa, at siya ang mamahala sa iyo. So, ibig sabihin, ang mga babae, asawa, gusto mo ang asawa mo maging matalik na kaibigan mo, na dapat na umunawa at mahalin ikaw ng walang pasubali. Ngunit, sa halip ay siya ang dominating at kumo-control sa iyong buhay. Ang sumpang ito ay umaabot sa lahat ng uri ng relasyon, sa mga kamag-anak, katrabaho, at kaibigan, hindi lamang sa isang asawa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga babae, yung desire na nila ay mahalin ng labis at gagawin ang lahat upang makuha ang pagnanais ng atensyon at control, dahil siya ay nasa pagkaalipin sa makasalanang sumpa ito. Tanging si Jesus Christ lamang ang makakapagpalaya sa kanya sa pamagitan ng kanyang pagtanggap at paglalakad sa kanyang walang pasubaling pag-iibig para sa kanya, na pagkatapos ay siya ay naging isang mabait na babae, tulad na nasa Biblia, Proverbs chapter 31 verse 10 through 31. Lahat ng babae, kung gusto mong makapasok sa langit, magsisi ka na yon sa makasalanang ugali mo bilang isang babae. Alam mo ba bakit meron kang masamang ugali? Paano mo nakuha yun? Namana mo kay Eve, na siya ang unang babae sa mundo na nagkasala. Ngunit kung tumanggi ka at pipiliin mo pa ring panatilihin ang mabuti sa iyong pakiramdam namang mga kasalanan sa iyong buhay, kung gayon kapag namatay ka, guaranteed talaga
100% ay mapupunta ka sa impyerno ng walang hanggan. So, kailangan magsisi tayo mga babae. And, yung sa experience ko din, sabihin ko sa inyo, yung dominating and controls sa akin buhay ng mga lalaki, yung tatay ko, mga titos, ninongs, mga pinsan ng lalaki, kaibigan ng lalaki, co-workers din, ganun din ang trato nila sa akin. When parang feeling ko most of the time, kung gusto kong maging parang independent, parang gusto kong matuto sa buhay at ayokong maging dependent sa kanila, merong feeling kong control or trying to stop me. Okay? So, kasi yun ang sabi daw sa Bible, 'di ba? That they will, itong mga lalaki, kung they go through yung sinful nature nila, makasalanang ugali nila, then yun ang lalabas sa actions nila at sa salita nila. And noon nahirapan ako talaga. Akala ko ako ang merong problema. But then when nagpray ako parate kay Jesus Christ para alamin ko sino bang mali, bakit ganitong trato nila sa akin, gusto ko nang matuto sa buhay na kasi na basa ko sa Bible din that kung aasa tayo parati sa tao, okay, or our own wisdom, yung isip natin, will be cursed. Merong sumpa tayo. Yun ang sabi ni Father God sa Bible. Cursed is the man or woman who depends on their strength or somebody rather than on the Lord. So, gusto ko matuto, gusto ko especially especially when God called me out to be a woman preacher, okay? Ang daming mga lalaki na trying to control me. Na feel ko na gusto nila iliitin ako ng hindi katama. Meron din ng tito ko, sabi niya sa akin, yung boses na rinig mo, hindi tama yan. Hindi Holy Spirit yan. And alam mo, yun ang hindi nang natakot ako, parang naawa ako sa kanya kasi hindi niya nakita ang transformation nangyari sa buhay ko. Noon, makamundo ako na yun, mahal ko na si Jesus Christ. Gusto kong gawin ang kalooban niya. Nagsisisi ako sa mga kasalanan ko. Tapos sabihin niya, masamang yung narinig ko, yung spirit, demonyo yun. Naawa ko doon. And, so, there's some, majority of yung, that we're experiencing as mga babae ng masamang ugali, kailangan we need to repent. Okay? Kasi gusto natin mahalin tayo. Most especially mga lalaki, 'di ba? Kasi yun ang kulang eh. Kasi yun ang will ni Father God talaga from the beginning. That both
male and female, mahalin nila isang isa together. Not unequally yoked, walang superiority complex. Kasi makasalanan tayo, yun ang nangyari. Yun ang effect ng sinful nature natin. And so, we need to repent of this kung gusto natin makapasok sa langit. And it's only Jesus Christ and the Holy Spirit nang pwedeng baguhin ang isip mo at puso mo. And to remind you ng yung mga lalaki, hindi mo kayang i-change sila, yung ugali nila. Pero kaya mong baguhin ang ugali mo. Ikaw lang. Hindi mo kayang baguhin ang ugali ng nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, ng babae. Hindi. Buhay nila yon. Pero ikaw, kaya mong baguhin ang ugali mo, buhay mo. Kaya mong magsisi. Kung gusto mo talaga at gusto mong pumasok sa langit, magkumbaba ka at gawin mo ang kalooban ng Diyos. So, this is the end of the video. Remember, hindi itong video tungkol that I want to judge or criticize sa mga babae, criticize sa mga lalaki. Hindi ito tungkol doon. It is more of warning mga babae that kung gagawin mo tong mga masamang ugali, pupunta ka sa impyerno. That's it. Yun lang. And na-share ko yung experience ko para malaman nyo that hindi nang preaching ang nasasabi ko, pero na-experience ko din sa buhay ko. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.